ito, mainit-init pa. Hinamon po ni dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Ako, solid Duterte supporter ito. Hinamon niya si PBBM na magpa-drug test daw ito. Magpa-pulburon check daw ito. Kasi hindi naman daw siya naniniwala na gumagamit daw ng pulburon. Hindi pa raw po siya naniniwala na gumagamit ng pulburon itong si PBBM at si First Lady Liza Araneta Marcos kasi naririnig-rinig nila kay Maharlika, di ba? Hindi pa raw sila naniniwala dito. Kaya hinahamon niya ito na magpa drug test daw ito, magpa pulburon check daw. Hinahamon niya ang ating presidente. Iyan, kung hindi niyo pa napapanood ka coffee, yan yung isa sa recent, no, pinakabago po na vlog ni Attorney Harry Roque. At dito hinamon niya nga si PBBM. Sige, pakinggan natin yung ka-coffee. Kasi daw, kung gumagamit daw po ng pulburon itong si PBBM, nakaka-apekto daw po yan o naka-apekto daw po yan sa isang desisyon ng presidente, let's say ang pakikipag-usap sa ICC, pakikipag-usap sa leftist group or sa red groups, etc. etc. Sige, pakinggan natin ka-coffee at sabihin nyo ang inyong opinion dyan sa ating comment section. Yeah, volume natin. Bagay na nakaka-apekto sa kanila. The right of the people to information on matters affecting their lives. So tingin ko po, kapag isang presidente ay pinagbibintangan na gumagamit ng droga, abay, may pakailamang publiko. Kasi unang-una, yan ay labag sa batas na dapat pinapatupad ng presidente. Pangalawa, nakaka-impluensya yan sa desisyon ng presidente. Mantakin nyo ang desisyon kung makikipaggera sa China, may impluensyahan ng droga. Commercial. Yes, may point naman talaga siya. Bawal naman talaga gumamit ng coffee, no? Tapusin po na natin sa tayo magkomento. Droga. Yung desisyon kung ipakukulong ang mga Duterte sa ICC sa Hague, baka naiimpluwensyahan ng droga. Yung pagkikipag-usap sa mga terorista, baka naiimpluwensyahan ng droga. Well, dahil may karapatan po ang taong bayan sa impormasyon na nakaka-apekto sa kanilang pang-araw na buhay. At dahil gusto ko rin malaman ng katotohanan, dahil ako gusto kong ma-assure ang sarili ko, hindi ako nagkamali doon sa assessment ko na mabuting tao itong si PBBM. Ang aking suggestion, my humble suggestion, magpa-drug test si Presidente. Dahil dyan po lalabas ang katotohanan kung siya ay gumagamit o gumamit ng droga, magkakaroon po yan ng residual effect. Yan po ay parang nagduda na siya ngayon, no? Kung mabait ba, totoong mabait na tao itong si PBBM, no? Pero during the campaign, di ba eh? Ba talaga yung argument ito? Actually, sinuportahan din natin ito eh, si Harry Roque sa kanyang senatorial bid, no? Pero ngayon, nag-iiba na ng ihip ng hangin talaga. At hinahamon niya si PBBM dahil narinig nyo naman, di ba? Baka daw ito eh, kung siya ay under the influence of pulburon, eh, mag-iibang desisyon. O posible na hindi maging favorable ang desisyon sa mga Duterte. Siyempre, na-mention niya agad itong International Criminal Court, etc. etc. Tama, may nag-comment dito. Matagal na itong issue na ito eh. Campaign period pa lang issue na yan. Nag-develop ba? Pinaniwalaan ba ng taong bayan? Di ba? Nagpa-drug test din eh. Nagkaroon ng drug test din ka-coffee during the campaign period. Hindi nga binili ito ng taong bayan eh. Kaya nga 31 million votes ang nakuha ni PBBM eh. Pero ngayon, binalik na naman itong issue na to. Bakit? Wala na bang ibang issue na maisip? Dahil magaganda yung ginagawa ng ating administrasyon. Napakaraming investments ang pumapasok na, confirmed investments, hindi nilang pledges. Maganda yung output ng inflation, bumababa yung number ng inflation, tumataas yung nagkakaroon ng trabaho. Ibig sabihin, dumadami yung nagkakaroon ng trabaho, maraming bahay yung nagagawa. Kaya wala nang babatong issue. Kaya ang binabato nilang issue ngayon, ito na naman, itong issue na pinag-usapan na during the campaign period na gumagamit daw ito ng pulburon, nandiyan yung video, meron daw silang video, ilalabas nila itong video, nasa na yung video, hindi ninyo mailabas yan, and then ngayon, ito na si Harry Roque, nagsasalita ulit siya na siya daw yung nagpapasok sa Malacanang ulit at nagsagawa siya ng interview dito at medyo nagdududa na ito, hindi niya naman directly sinabi pero ang tingin natin dito, medyo nagdududa na siya sa kabaitan na kay ni PBBM na nakita niya during his interviews previously at saka during the campaign. So parang nag-iiba na ito, etc. etc. And sinamon niyo po ang presidente na magpa-drug test. I don't think papatulan yan. Hindi yan papatulan ni PBBM. Kasi pag pinatulan niya yan, eh, matutuwa lang itong kung sino man po yung nagbibintang na gumagamit ng pulburon. Hindi na lang daw si PBBM eh.
para maging daw si First Lady Araneta, Liza Araneta Marcos, ay gumagamit na rin daw. At kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo ka-coffee, kung kadasa sa inyo yan, puntahan nyo itong Facebook page niya, makikita nyo siya. Kasi parang sa Europe daw kasi, nung estudyante pa ito, kanina yung may nag-question din, kailan yan, what period yan, student days niya ba yan, or recently ba, etc. etc. Kasi daw sa Europe daw, common lang daw yan, paggamit ng Coke, itong paggamit ng itong pulburon, hindi man nila specify kung ano man yan sa coffee. No? So parang nag-i-imply ito na dahil nag-aral sa Europe ito si PBBM, so parang basic lang sa kanila yan, etc. etc. So walang direct statement patungkol dyan. Sige, good luck sa inyo dyan, ka-coffee, and I don't think papatulang kayo ng presidente dito sa inyong mga aligasyon. Nakakaumay na sa iyo, Atty. Roque. Buti na lang, hindi nanalo yan sa Senado, sabi ni Kuyang Joe TV. Si Harry Roque lumulusot na lang dahil lahat ng hinala niya, lahat ng hinala nila kay PBBM ay hindi totoo at nilaglag sila ni FPRRD. Ano yan? Damage control din ba yan? Marami na daw investment. Maniwala ako dyan. Inasa sa inyo po yan, Andrel Vallena. Kung hindi kayo maniniwala, pero ano yung proof ninyo na hindi totoo? Kasi meron tayong proof dito. Yung sinasabi ng DTI, they have the figures. Yun yung proof. Ipakita nyo yung proof nyo na walang ginagawa. Di ba? Ang worry ko na kay Roque ay lalong hindi mananalo si Roque sa pagkasenador, ano man ang posisyon. Sabi ni Max Magdalena sa tingin ko as of the moment, no? Magpapa-mental check na mga GDS na yan, naapektuhan ng pulburon mga utak nila. Maria Cecilia Ignacio masyadong masalita. Si Harry Roque masyadong pabida na wala sa lugar. Every time may nag-accuse na dapat pa-drug test si PBBM, papatulan niya. Ubos ang buhok ni PBBM. Okay, no? Kasi uh, tama ka dyan. Kukuha na naman ng isang sample, no? Tama nga naman. Kung sino-sino lang mag-accuse, ano gusto pa? Drug test lahat. Isang accusations, kung papatulan niya. Di ba, kung may isang simpleng vlogger nag-accuse sa kanya, then patulan, wala na. Totoo nga yan, mauubos na talaga ang buhok ni PBBM yan. Erwin Balesteros for what? Saan po ito, sir? Kung moderator ako, sisipain ko tong si Andre. Ma'am, hindi tayo nagtatanggal eh. Hayaan natin sila dito. Mag-enjoy sila ba? Kahit pa paano din. No? Makakuha din sila ng makakuha sila ng kaunting information din sa atin. No? Sige, hayaan mo lang sila dyan. Anyway, sige, ako yung magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Ang haba ng oras natin ngayon, ha? Naka 45 minutes tayo. Medyo matagal-tagal kasi tayo hindi kapag live stream, no? Ako yung magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong linggo po ng gabi, January 7, 2024. Magkita-kita ulit tayo ka-coffee hopefully tomorrow, no? Monday, para sa ating panibagong topic, no? Alexander Barutoy, sir, kumusta po kayo? Hari ng Chismis, si Harry Roque, watching from Texas, USA. Sir, kumusta po kayo? Medyo matagal-tagal ko lang hindi napapanood yung mga sayaw-sayaw niyo dyan eh. Mga dance moves nyo. Hilda Galvez, thank you po. Happy viewing po sa inyo. Thank you sa lahat ng tumutok sa atin ka-coffee, no? Butanding, nagbakasyon sa USA, pro-China. Nagbakasyon, ayaw magbakasyon sa China, sabi ni Perla Tan. Anyway, sige na. Goodbye na ka-coffee, Ma'am Marilyn Ohashi. Good night po sa inyo. Nandiyan dyan sa Japan. Happy viewing po sa inyo. Bye-bye everyone. See you tomorrow. Good night.